Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. At dito si Bislot po ito. At mayroon na naman po akong isi-share sa inyo ngayon. Malamang walang nagtatanong sa akin sa isi-share ko ngayon dahil gusto kong i-emphasize sa inyo ang pinagkaiba ng cruise ship sa fishing vessel na nasakyan ko noon. Ito guys, sumampa po kasi ako dati sa isang fishing vessel at ang pinagkaiba niya sa cruise ship ay marami guys. Unang-una, syempre yung barkong sasampahan nyo, maliit lang siya. Pangalawa, yung trabaho. Pangatlo, yung working hours sa pagtatrabaho. Mahaba yung working hours sa fishing. Dahil umabot ako doon ng 18 to 20 hours yung working hours ko sa fishing. So napakahaba ng trabaho doon at napakabigat pa ng trabaho. Ayun guys, wala namang masama kung isi-share ko to sa iba, sa mga taong atat ng sumampa at gustong magkaroon ng sea service. Gusto kong sabihin sa inyo na ang sea service sa fishing ay hindi pwedeng gamitin sa ibang barko. Hindi nila tinatanggap yon. Ang pagkakalam ko kasi dati pag nakasampa ako sa fishing ay madali na akong sumampa sa ibang barko. Pero hindi yon. Hindi tinatanggap ng marina ang fishing vessel na sea service. So ito guys, di ko na pahabain yung pagkikwento ko. At by the way, ang nag-fishing po kami doon sa laot in a period of 1 year na walang daungan. So yun guys, 1 year walang daungan. Talaga namang maboboring kayo pag kayo ang sumampa doon. Kung may comment pa kayo, pag may itatanong pa kayo, comment lang po kayo sa baba at sasagutin ko kung ano yung tanong nyo. At yun guys, kung nagustuhan nyo yung videos ko, paki-subscribe, like, and share na lang dito sa videos. At nang matuwa naman ako. At siguro, isa ito sa mga katanungan nyo kung ano ang naging trabaho ko doon. Guys, sa baba, i-ano ko yung link para makita nyo yung naging trabaho ko doon. Titingnan nyo na lang doon at makikita nyo yung nagiging work ko. See guys, dito na lang yung videos ko. Maraming salamat. God bless.